awasay ang may likha ng ating buhay. Abaya hawa. Bawa kwartawag, mga masugid na manonood ng ating YouTube channel, Operian Tribe, Hebrew Israelite Remnant, na nandito sa bansang Ophir, na ngayon ay tinatawag na Pilipinas. Ngayon, dadako tayo sa talakayan. Ang talakayan natin, ito yung topic. Did you know that the Jewish have 4 New Years in 1 year? Alam nyo ba na ang mga Hudyo ay may 4 na bagong taon sa loob ng isang taon? Maraming mga Hebrew rin na hindi alam dito. 4 po ang New Year ng Hebrew Israel. Original. 4 po. Pero bago tayo magsimula, tayo dadako sa panalangin. Pastor Richard. Okay, minsan pa po tayo po yung sama-samang nanangin. O aming Yahawa, salamat sa pagpapalad kalakasan. Sa hapong ito ay bigyan niyo po kami ng pangunawa, lalo na po ang mga karinig ng video ito. Maranasan po nila ang inyong pagpapalad karangaan, ang inyong pangunguna, at sa iyo po ang karangalan sa hapong ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Mashiach Yahushai, namin kapagligtas. Yaman. Okay. Mabasa. Ang 4 na pagdiriwang ng bagong taon ng mga Hudyo. Ang oras ay mahalaga at sagrado. At ang ating kalendaryong Hudyo ay puno ng mga paraan upang markahan ang ating paglago sa buong taon. Mayroon pang ang 4 na petsa ng bagong taon na nagdiriwang ng iba't ibang karanasan at pagpapahalaga. Narito ang mga maikling paliwanag para sa mga espesyal na paggunita. No. So, nakita niyo, merong 4 na bagong taon sa mga Hebrew Israelite. Sa loob ng isang taon, mayroong 4 na bagong taon. At ito, talakay natin sa maiksi na panahon. Ito. For Hebrew Jewish New Year celebration. Number 1, Tishri 1. Ang Tishri 1 sa Hebrew calendar, tumatapat siya ng September 11. Ang tawag diyan na New Year ay Head of the Year. Tapos ang pangalawa, Abib o Nisan 1. Tumapat siya ng Gregorian calendar ng March 12. New Year of Kings. Ngayon, ang pangatlo, sa Sibat 15. January 25. New Year for Trees. Pang-4, Elul 1. Tumapat ng September 4. New Year for Animals. Ngayon, number 1, talakayin natin. Head of the Years, Tishri 1, September 11. Basa. Anong buwan ang bagong taon sa Hebrew? Tishri. Ang holiday ng Rosh Hashanah o ang bagong taon ng mga Hudyo ay tumapatak sa una at ikalawang araw ng buwan ng Hebrew ng Tishri. Sa kalendaryong Gregorian, ang Rosh Hashanah ay nagsisimula sa gabi ng Setyembre 10 at tumatagal hanggang sa gabi ng Setyembre 11. Rosh Hashanah, Hebrew, Rosh Hashanah, ang bagong taon. Okay. So, mapansin mo na ang paglipat ng araw ay sa paglubog ng araw. Sunset to sunset. Reckoning. Pag-change ay paglipat ng araw ay paglubog. That's why nagsimula
para sa Gregorian calendar ay September 10 pa yon. Kasi maging 11 lang yan sa Gregorian calendar pagdating ng alas 12 ng gabi. Lampas ng isang segundo. 12 midnight in 1 second, saka pa September 11. Pero sa Hebrew Israelite, paglubog ng araw, 11 na yan siya. Bilis ka. 11 na siya. Kasi, That's why, ang gilagay doon sa Gregorian calendar ay nagsimula ng September 10 sa paglubog ng araw at matapos naman siya sa September 11 sa paglubog ng araw. Paglubog ng araw, yun ang tapos ang 11 sa Hebrew calendar. Pero sa Gregorian calendar, midnight pa, mag-12. So, ito yung bagong taon, ang tawag doon ay Rosh Hashanah. Basahin mo doon, ha? Pastor Buddy, basahin mo yan. Atras. Rosh Hashanah. Oh, yun. Ito. Rosh Hashanah. Oh, yun. Iba talaga marunong magbasa ng Hebrew. Nakapag-aral to Hebrew. Okay, tuloy tayo. Oh, basa. Bagong taon, pinuno ng taon, Rosh Hashanah. Isinalin ni Rosh Hashanah na pinuno ng taon at sinimulan ang mataas na banal na araw. Isang panahon ng pagsisiyasat, pagmumuni-muni at pagsisisi sa pamamagitan ng Yom Kippur. Minamarkahan nito ang unang araw ng sangkatauhan. Ang pangkalahatang tema ng holiday na ito ay paghatol sa iyong mga pagpipilian sa nakalipas na taon at sa mga maaaring ginawa mo sa iba o sa iyong sarili. Humihingi kami ng kapatawaran mula sa mga mahal sa buhay at sa aming sarili sa panahon ng mataas na banal na araw. Ito yung tinatawag na New Year Resolution. Pagsisisi, Pastor Richard, explain mo itong mga tinatawag na New Year Resolution. ito po'y kinaugalian ng marami sa atin na mula sa lumang taon, ng lumang mga buwan, kukumpleto ng isang taon at papasok ang another na taon, nagkakaroon tayo ng iba't ibang mga klase ng karanasan. May masama, may mga pangit na pag-uugali, iba't ibang klase ng bisyo at iba't ibang klase ng mga krimen. Or either, naging bisyo mo ay sugal, palaaway sa asawa, pagnanakaw, o kung anong ginagawa mo. Pagdating ng another year, yung tinatawag nating New Year, o pagpasok ng January, nagkakaroon tayo ng panata na sasabihin natin, itong New Year resolution ko, hindi na ako magnanakaw, hindi na ako mananakit, ng asawa, hindi na ako magiinom, hindi na ako magsusugal. Lahat ng mga pangit nitong nakaraang taon ay babaguhin ko na sa susunod itong darating na taon. Yun yung sabi natin na New Year resolution. Kaya lang, hindi naman nakabase sa kagustuhan natin ang mangyayari sa ating hinaharap, kundi ang kagustuhan pa rin ng ating may likha. Kaya yung ating mga New Year resolution, wala na talagang solusyon. Kaya hindi nagkakaroon ng katuparan, pero yung iba, natutupad naman. Dahil pinagsisikapan ng bawat tao na baguhin yung kanyang magiging future. September 11 yan. Oh, yan. Oh, ang ginawa. Hindi yan January 1. Hindi yan. September 11 yan. Ito yung Oh, sa Tisri Hebrew. 1. Ito yung sa Hebrew. Oh, Ito sa yung, Hebrew na. ito yung original na galing talaga sa Bible na Hebrew. Pero mo, lalapit sila sa kamag-anak, humingi ng kapatawaran, talagang pag-usap-usap sila ng gano'n. Nakita nila mga nakaraang mga kapalpakan, Pagdalit ka sa na biyanan mo, babaguhin na sa bagong magiging taon. Okay, ayos Pastor ka Buddy, na. ikaw magsalita dyan. Tungkol sa kapalpakan na baguhin na sa bagong taon. Oh, ganun po yan, guys. Ganun po kasi yan. Dami tayong mga kapalpakan sa taon. Mangako tayo sa ating sarili na lahat talikuran para baguhin ang ating buhay. Pero, patay pa rin sa ating sarili dahil ang mga tukso din natin maiwasan. Pero, dito tayo mapatunayan ang sarili natin na tayo ay nasasali, handa ng
tumakbo sa pang tatlong langit. Anong buwan yon? September Nagagawin ang 11. resolution? September 11. September 11, Yun ang sa Hebrew resolution. calendar, Tisri, January, Tisri sa Tisri kasi one. January. Tisri one dito Tisri one. sa atin. September 11. Oh, September 11. Pero sa Gregorian calendar, ang New Year's January. resolution niya, January 1. Malaking kamalian po yun. Kasi ang tunay na kapanganakan ng ating dakilang tagapakika nung siya ay nagkatawang tao, September 11 naman talaga. Mamaya, matalakay yan mamaya. Ibo, So, ibalik ko na ito po pa kay tayo Lisa. sa resolution. Resolution. Ng, Ibalik ko na po kay ng Lisa. New Year resolution. Kasi may iba na wala pang resolution. Revolution palagi. Pagdating ng New Year ng Tisri 1, September 11, wala pagbabagong karakter. Ganun pa rin, lumala pa. Lumala pa. Pero ito yung mga sinabi ng mga Hebrew Israelite nung o biro mo, pagkalipas ng taon ay maaaring gumawa mo na iba ng iyong sarili. Humingi kami ng kapatawaran mula sa mga mahal sa buhay, sa aming sarili, sa panahon ng mataas na banal na araw. Banal na araw pala to. Yaman. Tisri 1, September 11. Kaya kasama Oo. personal dito na buhay eh. Oo. Tuloy, tayo, basa. Pakita natin sa ating pamilya. Ang Rosh Hashanah ay ang kaarawan ng universo. Ang araw na nilikha ni Alahayam, sina Adan at Eva. At ito ay ipinagdiriwang bilang pinuno ng taon ng mga Hudyo. Nagsisimula ito sa Tisri 1. Kailan ipinanganak si Masyayat Yahawashai? Yun. Ang sabi ng Biblia, September 11, 3 BC. Ang araw ng pista ng mga trompeta. Araw ng pista ng mga trumpeta. At ito'y kaarawan ng mundo. Kaarawan ng mundo. The anniversary of the world. September 11, Tisri 1. Nalikha ang daigdig. At yung nilikha si Adan, nakasama si Lilith, ay September 11 rin, Tisri 1. At kinuhaan si Adan ng tadyang kasi iniwanan siya ni Lilith eh. Di magpasakop si Lilith. So kayong mga asawang di magpasakop sa inyong husband, Yari. mana kay ni Lilith, na unang asawa ni Adan. Dililita. At naging demonya Ayan. si Lilith. At nagkapag-asawa ng fallen angel na Satan, na si Samael. Sama talaga. Ngayon, Samael. nanganganak pa ng 100 demonyo araw-araw. Oh, kasama anak niya sa Asmodyo Asmodio. na pumasok sa katawan ni Sarah. Pero hindi niya napatay si Tobias kasi tinulungan ni Rafael, ni Archangel Rafael na napalaya si Asmodyo na anak ni Lilith at ni Samael. Nasa Book of Tobit yan, mabasa. Ngayon, kaarawan din ni Masyayak Yahawashai na si Yahawa nagkatawang tao. Yun. Tisri 1, September 11, Busy. nangyari. Bakit? Pang-7 buwan? New Year ba yan? Di ba ang New Year? Unang buwan sa taon? Sa ano yan? Gregorian calendar yan. Yun lang sana. Huwag tayong kukopya sa Gregorian calendar na nanggaling din sa Julian calendar. Tuloy natin bakit? Bakit kailangan na biblical ba ito? Pastor Richard naka dito. Kabisado mo to. Ano? Yari tayo dito. Sige. Yan. Ito lang sinasabi ko eh. Marami sa atin talaga, pagka ang pinag-aralan ay ang tungkol sa Savior, sa modernong panahon, ang lagi nating nalalaman at pinagbubunyi ay yung Savior na peke. Na kung saan galing sa Greek. Na nagmula sa 7 anghel, ginawang 8, naging 10. So, ayan po yung Greek Savior na peke. Ang original po talaga na Savior na ipinanganak noong 3 BC, September 11, ay walang iba po kundi ang ating may likha sa katawang tao ng Yahawashai na pangalan. At
ayon sa biblical history, theology and doctrines, astral prophecy, ay hindi po ito nagkakamali sa kanilang aaral. Talagang, kumbaga sa kuwan, mayroon silang pinagbasihan na malinaw na yung Yahawashai na ipinanganak ng September 11, 3 BC ay ayon po talaga yan sa biblical and prophecy. Sabi sabihin, inamin na po ng mga naging author nito at nag-research nito na yung Savior na dumating sa Israel sa lahit ni Juda ay original Hebrew. Pero ang naging problema sa atin, lahat ito nung dumating ang Peking Savior at nabago ang Bible, nawala na po ang katotohanan nito. Wala nang ibang mga pastor na kasama ko noon sa Bible School na nag-aral nito. Hindi naman itinuro sa atin eh. Iba ang itinuro. Ang itinuro ay ang ipinanganak ng December 25 na Savior na pag inisip natin matindi kasi winter na panahon yun eh. Ayaw nilang tanggapin na sinasabi sa biblical na nung dumating ang kapanganakan ng Savior sa Israel, may mga nagpapastol ng tupa at nagpapakain ng tupa sa gabi, sa parang, kung ando na linaw na hindi talaga tinatanggap. Ewan ko ba kung bakit, no? At pinipilit na December 25, na winter naman yun, na panahon. Nasasabihin nila, yun ang kapanganakan ng Savior. Pero kung inyong lilinangin maayos, at inyong ikukumpara, yung nagpakain ng tupa ng mga pastol, at yung araw ng winter sa panahon ng December 25 ay malayong malayo. Ibig sabihin, unbiblical po ang December 25. Biblical po itong September 11. Dahil dyan po, yan ay panahon ng lipas na ang tag-araw. Oo. Patubo na po ang mga damo. So yan ang oras na nagpapakain sila paggabi. Ibig sabihin, mainit kasi sa araw. So sa gabi sila nagpapakain. Yun yung tunay. At yung September 11 na yan, ayon sa ating pong Mike Heiser, ayan. Yung September 11, nakakapanganakan ni Yahawashai as 3 BC, ayon po yan sa katotohanan ng mga pinagkunan nilang basihan. Astral prophecy, biblical history, biblical theology and doctrines, eschatology, at kung ano-ano pa. Yahawashai ang ipinanganak sa September 11 na ipinagbubunyi nitong unang taon ng bagong taon. Yung tinatawag nating New Year. Yan. Si Mike Heiser, ang pinag-aralan niya to, astral prophecy, biblical history, biblical theology, doctrine, eschatology, end times. Pinost niya to sa Google noong September 11, 2026. Pinost niya sa Google to. Tinapat din niya pag-post ng September 11 noong taon 2026 na makikita na sa lahat ng nagre-research sa Google na meron talagang nag-research na patunayan na ang kapanganakan talaga ng Savior, si Messiah Yahawashai, ay September 11, 3 BC. Ayon kay Maki. Mayroon pang isang nag-research, hindi lang to siya, si Mike Heiser, mayroon pa, na hindi talaga yung, kasi ang pinilit nila ang December 25, kasi si Jesus Christ, lumutang yung pangalan niyang Jesus Christ, yung ginawa ni William Tyndale, from Greek, modern Hebrew to Greek, gitranslate niya English, noong 2015. 2025. Oh, 2025. 2025. Kasi ang letter G, 2025. So, doon naisilang sa Bible na English ang Jesus Christ. Kumbaga, yun ang pagkapanganakan na lumutang ang pangalang Jesus Christ noong
December 25, 1525. Sumikat na siya noong 1769. Doon na popular ng pangalan Jesus Christ sa buong mundo. Dahil dumami na ang mga Bible na English. Pero si John Wycliffe, siya ang pinakaunang naglikha ng English from Greek, from modern Hebrew, Old Testament, New Testament Greek, i-English niya, wala pang letter G nung panahon na yan. That's why, Isos pa ang gilagay. Pero English ang nakasulat lahat, pero Isos. Hindi niya Pero ang tinanggal English yung doon Greek na ay Isos. Old Model English. Hmm. Yung ye, thou, parang katulad sa King James. Yan ang kinopya naman ng 40 scholar na pinahuli ni Haring King James sa England. Yung 80. Pinagdadakip niya ang mga scholar, nagulat sila, baka papatayin tayo ng hari. Pinag-ipon, 40 sila lahat. Yun para ipatranslate pala, yung kay John Wycliffe na Bible. And to, English, another word na English na 1611 King James. Pero, walang letter J, Isos. Jesus na nakalagay. Jesus ang nakalagay. Kay William Tyndale na ang Jesus na nakalagay. Pero sa original Hebrew, Yahawashai ang nakalagay. Yaman. Pag i-English ang Yahawashai, Joshua. Sabi ng iba ang English ng Yahawashai, Jesus. Mali. Tingnan mo ang Hebrew ng Book of Joshua. Yahawa siya. Basahin mo sa Hebrew yon ang Joshua. Yahawashai. Yan. Okay, tuloy tayo. Grabe. Lahaba. Lalong haba. Ayan. Ito, kalendaryo ng Hebrew. Ang head of the year ay pang-pito talaga. Ito ang 1 eh. 1, 2, 3, 4. 7. Dito ang iuna nila eh. Kasi ito yung head of the year. Tisri, 1. Pang-pito. Kasi number naman ni Abba Yahweh 7 eh. 7. Tapos New Year. Tapos another New Year naman dito sa Sibat 15. Para sa New Year ng mga puno. Tapos, another New Year naman ito, New Year for the King. Ito na yon ang unang buwan sa taon, Nisan o Abib. Dito ang Passover, ang, ayun, firstborn. Oh. Feast of the firstborn. Yan ang New Year. O ilan New Year? 1, 2, 3. Pang-apat ito, New Year. For sacrifice. For sacrifice sa mga hayop. Yan. Sa mga hayop na animal, hindi yung hayop na tao. Kasi maraming hayop na tao ngayon eh. Yan. Hayop na animal. Yan ang apat. Kita mo? Apat ang New Year. Kayong mga rimnan Hebrew Israelite na nagkalat sa 40 sulok ng mundo, akala nyo ang New Year nyo ito lang, Tisri, Nisan o Abib buwan? Ginayan nyo ang Gregorian calendar na isa lang ang New Year. Dito lang. Apat nga ito eh. Binigyan New Year ang mga puno, binigyan yung New Year ang mga hayop na animal. Ay, tuloy tayo. Basa. Numbers chapter 29 verse 1. The Festival of Trumpets. On the first day of the 7th month, hold a sacred assembly and do no regular work. It is a day for you to sound the trumpets. Ang pista ng mga trumpita, the Festival of Trumpet, sa ikapitong buwan sa unang araw. First day of the 7th month. Feast of the Trumpet yan. September 11 pa rin. Pista ng mga trumpita. Ito yung, dito tayo, nag-celebrate nila itong kapistahan. Ngayon, sa isa pang English, isang version, basa. Numbers chapter 29 verse 1. The offerings at the New Year festival. On the first day of the 7th month, you are to gather for you for worship, and no work is to be done. On that day, trumpets are to be blown. So, ang trumpita, kailan patunugin? Kasi pista ng trumpita.
Ano siya? New Year Festival, bagong taon. Ano yung buwan na yan? Pang-7 buwan sa unang araw. Ibig sabihin, first day of the 7th month. Ano yan sa Hebrew calendar? Tishri 1. September 11 po sa Gregorian calendar. Ngayon, sa Tagalog na tayo, para lalong maintindihan ng mga Pilipino. Basa. Mga Bilang chapter 29 verse 1. Ang handog sa pagdiriwang ng bagong taon. Sa unang araw ng ika-7 buwan, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong at huwag kayong magtatrabaho. Sa araw na iyon, ay hipan ninyo ang mga trompeta. May kachat kong mga nagpupuri kay Abba Yahweh eh. Mga hintil yan sila eh. Hindi yan sila Hebrew Israelite. Rimnan, hindi. Hintil yan na mga nagpupuri kay Abba Yahweh. Sabi niya, ang New Year unang buwan ng taon. Nisan o Abib, hindi pang 7 buwan. Sabi ko, basahin mo ang Numbers o Bilang chapter 29, verse 1. Ano nakalagay? Ang handog ng pagdiruing ng bagong taon. Sa title lang yan, hindi naman yan talata ay title. Na ang bagong taon, ay maniwala kasi title lang daw yan. Pinasa ko sa kanya. Sabi rito, sa unang araw na ika-7 buwan, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. At huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon ay hipan ninyo ang mga trompita. Bagong taon yan, Tishri 1. Tingnan mo ang Gregorian, anong Hebrew calendar. Ang unang taon gilagay doon, Nisan nga, Abib. Pero 4 ng New Year, ang pang-7 New Year din. Gets ninyo mga hintel na nagkunwari ay Hebrew. Hindi kayo Hebrew eh. Hintel kayo. Lahi kayo ni Oper. Direktahan to eh. Kasi ang mga Hebrew Israelite rimnan, sumunod. Hindi kumukontra. Higit sa lahat, maglagay ng tirintas. Wala kayong tirintas eh. Namibalbas na kayo. Pero ang damit nyo, ginaya nyo ang mga hintel na mga anak ni Abraham, kay Ketura at kay Hagar. Yung mga hintil yan. So, basahin nyo ang Book of Jubilee. Sino ba talaga ang Hebrew? Yan. Ethiopian New Year in public holiday. 2023 in whole Ethiopia. Mula sa taon ng 2021 up to 2027, ang New Year niya ay laging September 11 lahat. Na tumapat yan sa nga Tishri 1. Ngayon, bakit Ethiopia tayo? Basa. Anong bansa ang gumagamit ng orihinal na kalendaryo? Sa ngayon, ginagamit ng Ethiopia ang sinaunang kalendaryo nito, na halos hindi gumagawa ng anumang abala para sa mga manlalakbay dahil sa pagkakaiba ng kalendaryo. Ganun pa man, karamihan sa mga taga-Ethiopia sa mga araw na ito ay alam na ngayon ang kalendaryong Gregorian at ang ilan ay gumagamit pa nga ng parehong mga kalendaryo ng palitan. Anong bansa ang gumagamit ng original calendar? Ethiopia. Dahil ang unang nagamit ng original calendar, Hebrew. Siyempre Hebrew ang pinakaunang lingwahe. Ngayon, ang Ethiopia, bakit gumagamit sila? Pero ngayon, may alam na sila sa Gregorian. That's why yung binanggit, September 11, word salitang September 11, Gregorian po yan. Na ang tapat dyan, Tishri 1, sa Hebrew calendar. Tumapat September 11. That's why, gumagamit sila ng word ng Gregorian calendar na September 11 dahil alam na nila ang Gregorian calendar, pero ang susundin nila yung base sa original calendar, yung Ethiopia. Bakit mahalaga ang Ethiopia? Sino ba to sila? Okay, ito, magkaalaman ito ngayon. Ngayon, Emperor of Ethiopia.
Sino ba ang emperor ng Ethiopia? Si Minilik the first. Kasi ang anak niya, the second. Sino ang tatay nito? Father, King Solomon. Si King Solomon ba Hebrew? Yes. Sa tribe of Judah to si Solomon. Anak ni. Ang mother, si Queen Sheba. Sino to si Queen Sheba? Kapatid ni Ofer at ni Habila, na anak ni Joktan. Eto si Queen Sheba ay pumunta sa Israel kasi humahanga siya sa katalinuhan ni King Solomon. Yung napunta roon, aba, na anak ka ni King Solomon. One night stand. Kasi medyo may pagkababaero to si King Solomon eh. Sige. Hindi pa, na 1,000 asawa, biro mo, paano niya rotation yan? Oras-oras ang rotation. So, yan. Ngayon, alamin natin. Ito. Si Reyna Sheba ng Cebu, Ofer ay Pilipinas. Si Ofer, na pangalan Ofer sa kapatid niya. Ito kasi si Queen Sheba, naka-ano to Cebu, kasi ang Cebu, Sheba. At doon din napunta si tribe of Sibulon. Kasi Cebu, Sibulon, Cebu. At sila ni Queen Sheba. Sheba, oh, katunog. Ngayon, sabi rito, Reyna ng Sheba. Sa Wikipedia, ang mga kwento sa Biblia tungkol sa Reyna ng Sheba at mga barko ng Ofer ay nagsilbing batayan para sa mga alamat tungkol sa mga Israelita na naglakbay sa Reyna ng Sheba. Yun, napunta. Ano nangyari? Yung napunta sa kay dito. Bakit nangyari ito? Ito. Noong 70 AD, nilosob kasi ng Roman Empire ang Jerusalem. Ang natira doon kasi noong 721 AD, ang 10 tribo napalayas na, yung nilosob ng Assyrian Empire. Ngayon, pagdating ng 70 AD na to yung 721 BC yun. Silang tatlong natirang tribo dito. Tribe of Judah, tribe of Levi, ang tribe of Benjamin. Dito sila napunta sa bansang ito. Sa Ethiopia. Bakit sila dito napunta sa Africa, especially in Ethiopia? Kasi alam nila na may mga Hebrew doon na tribe of Judah na anak ni King Solomon at ni Queen Sheba sa Ethiopia. Doon sila napunta. That's why dito sa Pilipinas, walang tribe of Levi. Guess nyo? Walang tribe of Levi, walang tribe of Judah, at walang tribe of Benjamin. Dahil sila doon napunta sa Africa. Yes. Pero ang 10 tribo, except sa 3, Nagalat sa apat. ay dito, may napunta rito. Ang Pilipinas ay karamihan dito, tribe of Manasi. Dahil ang sayaw ng Manasi ay tinikling dance, na sa Maranao ay singkil dance. Anong sayaw yan? Kaninong sayaw yan? Sayaw yan ng mga Manasi tribe. At ang tinikling dance, ito po ang national dance ng Pilipinas. That's why Philippines is Manasi tribe. At nandito din ang tribe ng mga Operian tribe. Yes. Sila na una kasi. Pero ang Manasi tribe, then nakalimutan na lang, remnant sila, ay naging Operian tribe na rin sila. Operian na rin. Operian na rin sila, Operian tribe. Dito na magkaalaman na ano ka pala, remnant ka pala Hebrew Israel kung marunong kang sumunod sa Torah. Yes. Hindi yung sunod sa Torah na hap-hap. Kailangan kasama sa Torah may tirintas. Hindi lang magkaroon ng ganito, balbas, tirintas. Pero kung may balbas ka, wala kang tirintas, hintel. Ayun. Hintel yan, hintel. Kailangan talaga may tirintas. Oo. Ngayon, ito, tuloy natin, ha? Ayun. Ito, Hebrew from different part of Africa. Ngayon, September 11, the country of Ethiopia, mayroong 13 buwan na celebrate ang New Year sa September 11. Ang bansa ng Ethiopia ay may 13 buwan. Ipinagdiriwang ang bagong taon sa ika-11 ng September 8. Yan. Kasi
Yung talaga ang tradisyon nila doon ayon kay King Melik na Hebrew na anak ni King Solomon at ni Queen Sheba. Ito. Labing tatlo to. 28, 28. Ang nadagdag dito itong Sol na nasa gitna ng June sa July. Pag wala ang Sol, 12 months na yan. Pero may Sol dito. Ayan, 13 na. 13 months. Gayon. Ato. Basa. Ano ang ika-13 buwan sa Biblia? Ang dagdag na ika-13 buwan na ito ay idinaragdag sa nakaraang buwan bilang Hebrew na buwan ng Adar at tinatawag na Second Adar. Ito ay karaniwang bumabagsak sa Pebrero, Marso sa secular na kalendaryo. Hebrew to ha. Hebrew. Na buwan ng Adar at mayroong tinatawag na pangalawang Adar. So, naging 13 ha. Tingnan mo ha. Tishrei. Bilangin natin na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ano ang pang 13? Itong Adar 2. Bago magmisan. May Adar 1, may Adar 2. Pero sa mga Hebrew Israelite na pike, nga idumayta sa Israel ngayon, Adar 1 lang sila, wala silang Adar 2. Pero ang original may Adar 2. That's why 13 talaga ang Hebrew. Kasi yan ang original na kalendaryo na inadapt din ng Ethiopia. Dahil alam ni King Melik, Emperor Melik, kasi Hebrew yung tatay niya eh. So yan ang nangyari. Ngayon, basa. Ang kasaysayan. Ang sinaunang kalendaryong Babylonian ay lunisolar. At noong mga taong 2000 BC, nagsimulang ipagdiwang ang isang pagdiriwang ng tagsibol at ang bagong taon sa buwan ng Nisan. Sa panahon ng Marso, equinox, itinalaga ng maagang kalendaryong Romano ang Marso 1 bilang unang araw ng taon. Hindi, no? Marso 1 ang unang buwan Nidideklara ng ng mga Romano. sa Romano. Kasi, bakit? Sinunod lang nila ang Hebrew ng Abib. March man talaga ang Abib eh. March 1, Abib. Ngayon, itong mga ano ngayon, March 12. may April na, may March na. Dalawa kasi palipat-lipat itong ginawa ng mga Peking Hebrew nga nakatira sa Israel ngayon. Ngayon, eto ha, the history, ang kasaysayan. Pakinggan nyo ha. Ang sinaunang kalendaryo sa Babylonian, hindi sa Hebrew ha, Babylonian. Yan. Ang tawag ay lunisolar. Lunisolar. Ito yung ginamit ni Moses na ang lunisolar ay kalendaryong pagsipol ng bagong taon sa buwan ng Nisan. Nagsimulang ipagdiwang ang isang pagdiriwang pagsibol at ang bagong taon ng buwan sa Nisan. So ang ginawa kasi nila ay tumitingin sa langit. Yun ang ginawa ni Moses eh. Tumitingin sa langit, titingnan na, new moon. Ito yung simula ng buwan. Crescent moon. Yan ang ginawa ng mga Hebrew Israelite na rin din. Ganon sila na tumitingin. Tumulad. Kaninong originality yan? The ancient Babylonian calendar. Babylonian po yan. Hindi po yan totoong Hebrew. Kasi bakit? Si Moses nagturo. Saan ba nag-graduate si Moses? Ng college? Di ba sa Babylon? Sa Egyptian. Sa Egypt? Sa Egyptian yan. So, sa Egypt siya nakapag-aral si Moses dahil inampun siya sa anak ni King Pharaoh sa Hebrew o sa Egypt. Dahil naalipin ang mga Hebrew doon sa Egypt. Yan ang nangyari. Kasi ipapatay kasi ang mga lahat ng lalaki. Itapon sa ilog. So ginawa, para mailigtas si Moses, gilagay sa isang Basket. kahon. Yan.
At nakita ng anak na prinsesa, inampon, lumaki si Moses sa kaharian ng Egypt. At natuto siya sa kaalaman ng Egypt. That's why ginamit niya ang kalendaryong Egyptian na lunisolar. Yan yung Babylon. Lunisolar. Na ang nangyayari, tingin sa langit, new moon, unang araw ngayon. Pangpito, aba tumama Sunday, pangpito. Nagsabat sila ng Sunday. Sunod namang buwan, pangpito, tumama sa Merkules. Pabago-bago ang sabat nyo. Hindi po yan original na kalendaryong Hebro. Kalendaryo po yun ng Egypt, ng Babylonian. Yan. Pero yan ang tinuro ni Moses. Maraming palpak si Moses eh. That's why hindi nakapasok sa promised land. Si Joshua ang nakapasok. Hindi nakapasok si Moses. Bakit may palpak? Ang sabi ni Abba Yahweh, gagawa ka ng insinso para yung nakagat ng ahas ay gagaling. Insinso yung tinuro eh. Hindi mamatay. Aba, ang ginawa naman ni Moses, nagtayo siya ng tansong ahas para ang mga tao tumingin sa ahas. Kaninong doktrina yung ahas? Babylonian. Nagagalit si Abba Yahweh doon sa ginawa ni Moses. Ahas ang tinaas para sambahin ng ahas. Gumaling din ang yung nasugatan, nakagat na, ay gumaling din. May power din. Naisip niya siguro kasi pinagawa ni Yahweh yung tungkod niyang ahas eh. Wala sa akin nga yung nag-practicum kami. Pinag-pray ko sa pangalan ng 10 Fallen angel. fallen angel. Gumaling, bagsakan lahat. May power, 10 fallen angel yan eh. Pero ngayon, kayong 10 fallen angel, di ko na kayo babanggit. Estado na Dito kayo. ko na sa tunay na Misaya. Estado na eh. Estado na. Ngayon, yan ang nangyari. Tapos sinabi pa ni Abba Yahweh, magsalita ka sa bato, lalabas ng tubig. Aba, pinukpok niya. Kasi yung una kasi pinukpok, sabi ni Yahweh, pukpukin mong bato, lalabas ng tubig. Pangalawang utos, magsalita ka sa bato. Aba, pinukpok pa rin, akala niya yung unang turo. Kailangan pakinggan niya anong sinabi. May pagbabago sinabi. Sabi na magsalita ka sa bato, lalabas ng tubig. Aba, hindi siya nagsalita, pinukpok niya. Kasi naasar siya sa mga Israelita, mga makulit. Likramador. Reklamador. Mga matigas ang ulo. Doon. Kasalanan ni Moses, pinalo ang bato, nagtayo ng tanso ng at ang kalendaryong tinuro niyo sa mga Hebrew Israel na Lunes Solar ay Babylonian Egyptian calendar. Ngayon, ano ba talaga ang Sabat? Ano ba talaga? Bago natin talakayan ang anong Sabat, dito muna tayo. New Year. Alamin natin history ng Roma ngayon. Ang New Year po ng Roma, bago sila nag-January 1st, si March 1 po. Yan. Ngayon, eto. Yari kayo ngayon. Eto. The early Roman calendar began noong 2000 BCE. Before Common Era. Before Common Era yan ha. Ang Toros Bible, before Christ daw. Walang Christ. Common Era yan. Yung BC, before Common. Tapos may era. Designated March 1 as the first day of the year. March 1. April, May, June, July, August, September, October, November, December. 10 buwan lang ang original sa Roman calendar. 10 lang. Hindi 11, hindi 12, hindi 13. 10 lang. Ang pang-10, December. Alamin natin itong 7, 8, 9, 10. Bakit yan ang pangalan? Ito, alamin natin ha. Okay, basa. Ang pinakaunang kalendaryong Romano ay Marso 1 bilang bagong taon. Ang kalendaryo ay may 10 buwan lamang, simula sa Marso. Na ang bagong taon ay nagsimula sa buwan ng Marso, ay makikita pa rin sa ilan sa mga pangalan ng mga buwan. Setyembre hanggang Disyembre. Ang ikapito hanggang ika-10 buwan ay orihinal na nakaposisyon.
Ang ikapito hanggang ikasampung buwan. September sa Latin ay 7. Okto ay 8. Novem ay 9. At Decem ay 10. Okay, sa Latin ha, sa wikang Latin. Sa wikang Latin, ang septem ay 7. Ang okto ay 8. Yung okto, Latin po yun. Ibig sabihin sa English to 8, sa Tagalog 8. Ang Novem ay 9. Sa English ay 9. Ang Decem ay 10. Sa English ay 10. Sa Tagalog 10. Ano ang Latin ng 10? Decem. Ano ang Latin ng Novem? Siyam. Ano ang Latin ng Okto? 8. Ano ang Latin ng Septem? 7. Septem. Yun ang September, October, November, December. Ito. Yes. Yan. 10 month lang. Septem, 7. Ayon sa Latin. Octo. Salitang Latin yan. 8 yan siya. Sa English. Novem, 9 yan. Sa English. 10. Decem, 10. Ito yan ha. Yan ang. Gilagay na. Naging September. Buo na. September, 7. October, 8 yan sa English. November, 9 yan. December, 10. Ang Decem, gilagyan ng mga ber. Berman. 7, 8, 9, 10. Yan ha. Ngayon, paano nila binago? Basa. Bakit nila dinagdag ang Enero at Pebrero? Nang maghari si Numa Pompilius, nagpasya siyang gawing mas tumpak ang kalendaryo sa pamamagitan ng paghanay nito sa 12 lunar cycle ng taon. Ang bagong 355 araw na taon ay nangangailangan ng 2 karagdagang buwan upang mabawi ang nawalang oras. Kaya idinagdag niya ang Enero at Pebrero sa dulo ng kalendaryo. Sa dulo ha, di nagdagdag sa Enero, Pebrero, January to February. Sa dulo ng kalendaryo yan. Ngayon ha, ito si Numa. Yan ang pasimuno. Numa Pompilius. Ito yan, Pagdagdag. si Numa. Ngayon, Ang siri. ito na nangyari. King Numa Pompilius added January and February to the end of the calendar. Mula sa unang buwan ng Marso hanggang pang-sampo, kasi pang-sampo December, December 10, dinagdagan nila 11, 12, ang 11 January, ang 12 ay February. Yan po ang original po sa Roma. Original ng Roma yan. Ngayong binago ito ni Julio Cesar. Basa. Kailan sa unang pagkakataon ipinagdiriwang ang Enero 1 bilang bagong taon? 45 BC. Nang si Julio Cesar ay naging diktador ng Roma noong 46 BC, humingi siya ng payo sa mga astronomo at mathematician na si Sosigenes upang bumuo ng bagong kalendaryo batay sa araw. Pagsapit ng 45 BC, nalikha ang bagong kalendaryong Julian at opisyal nang nagsimula ang taon ng sibil sa Roma noong Enero 1. Ginawa ng Enero 1 na dapat ito ay 11 to. Ang number 12 ay ang February. Ginawa nila ha. Nagkaluko-luko na. Ito ha. Ginawa na, giuna na Yeah. The first time New Year was celebrated on January 1st was in Rome in 45 BC. January na ang unang buwan. February, March, April. Ito na yung ginagamit natin ngayon sa Gregorian. Ito, Julian calendar to. Malinaw. Julian. Hindi na Gregorian. Hindi na Gregorian to. Ngayon, Julian na. tingnan mo ha. Ang pang-12 Bakit?
ginawa tong number 1, nga number 11 to dito. Ah. Ginawang number 1. Kasi, eto kasi, fallen angel to eh. Kakawan Eto. ng Fallen Angel yan. Eto, si Si Janos Janos. o January. Si Janos. The fallen archangel, Shitan. Janos. Yari. Na lahat na nag-celebrate ng January 1 New Year ay giselebrate nyo si Janos na Satanas. Na fallen archangel. May ranking angel to. Archangel to. Hindi na to fallen angel. Hindi ordinaryo yan. Archangel. Dalawang Eto. ulo yan eh. Dalawa ang ulo. Halima Parang yan. si Karamira. Karamiya. Karamiya. Karamiya, dalawang ulo. Ang mga writer para doon ay tinupya Kaya, to. dito sila kumuha. Dito sila kumuha ng Ng idea. history. Ginawa lang batayan ang Ah. kawan ni Basa. Janus. Mga pagbabago ng 1582. Ang kalendaryong Julian ay pinalitan ng kalendaryong Gregorian na nagpabago sa formula mula sa pagkalkula ng mga leap year. Inalis ang 10 araw mula sa buwan ng Oktobre 1582. Ito na ha. Yung 1582 na. AD na to. Ang Julian calendar ay pinalitan na ng Gregorian calendar. The transition from Julian calendar to Gregorian calendar. Ngayon, para magtukma, anong ginawa nila? Yung October 1582 ED, ito kalendaryo ha, yung Monday ay unang buwan ng Oktobre 1582, Martes to Merkulis 3, Huwebes 4, sa Friday ay tumalon sa 15. Yan na. 10 ang nawala, ang inalis, hanggang papunta sa 31. 10. Para lang magtukma. Yan ang nangyari sa sa Gregorian calendar, 10 Grabe, oh. lost days. October 1582. Hinaya nila yun. Yun ang nangyari na bakit March 12 na ngayon, instead na March 2 ang New Year, ayon sa Book of Enoch, yan ang celebrate ng mga Hebrew Israelite na mga Ahaya sa Amerika. Sila pila ang pinakamalaking mga remnant Hebrew Israelite para doon sa Amerika. Mga Ahaya group. 6,000 member. Wow. Sabi ni Inday. Grabe. Ngayon, papadalahan niya ako ng Book of Enoch ng kalendaryo. Bakit naging Ayahawa na. naging 22 na sa one body hawa siya Nato ang sa Ahaya. Kasi tumalon nga. Tumalon ng 15 from 4 to 15. So, nag-akyat. That's why na ang March 2 ay naging March 12. March 12. Oh, kaya na nangyari pala. Naintindihan ko na, basa. Ano ang 13 buwang kalendaryo sa Biblia? Ang kalendaryong Enoch ay isang sinaunang kalendaryong inilalarawan sa Pidrapal na aklat ni Enoch. Hinati nito ang taon sa 4 na panahon ng eksaktong 13 linggo. Ang bawat panahon ay binubuo ng 2 30 araw na buwan na sinusundan ng isang 31 araw na buwan, na ang ika-31 araw ay nagtatapos sa panahon. Kaya ang taon ni Enoch ay binubuo ng eksaktong 364 na araw. Etong Book of Enoch na ito ay kay R.H. Charles to. Ito, wala ito kay Richard Lawrence. Wala sa ito. Itong word na ito na 364. Kasi gawa ng London yon, nakasabwat ng Vatican. Nagtanggal sila. Kaya, At yan ang sulat ni Lawrence, ni Richard Lawrence, na Book of Enoch. it's our I-research ko yan. Dito, kay H.R. Charles to. Okay. Tingnan natin na yung talata mismo. Basa.
First Book of Enoch, chapter 74, verse 12. At ang araw at ang mga bituin ay dinadala ang lahat ng mga taon ng hustong-husto upang huwag mapauna o mapahuli ang kanilang posisyon ng isang araw hanggang sa kawalang hanggan. Ngunit kumpleto ang mga taon ng may perpektong katumpakan sa 364 na araw. 364. Itong 13 months, itotal to 364. Pero itong 12 months, itotal siya ay 365. Pag mag-leap year pa, maging 366 na. Pero itong sa kay Book of Enoch, kay Charles, na ito'y itinuring na canonical ng Ethiopian Tewahedo Church, ito kay Charles. Pero kay Richard Lawrence, wala ito. Para pagtakpan ito. Kasi gusto nila ito ipalutang nila. Yan, nag-alis sila. That's why, araw. kay Charles na Bukodino. Pero kanina, ginagamit rin ito kay Charles. Patungkol sa The Tree of Knowledge of the Never. Yan. Ngayon, basa. Sino ang nag-imbento ng lunar calendar? Ang mga Sumerian. Ang mga Sumerian ay marahil ang unang bumuo ng kalendaryong ganap na nakabatay sa pagpulit ng mga yugto ng buwan. Ang bawat buwan ng Sumero-Babylonian ay nagsimula sa unang araw ng pagpapakita ng bagong buwan. Another explain to. Sumerian, ha? Invented itong lunar, Sumerian. Yan. Ito yung mga Anunnaki. Mala si ilang Inki. Yan yung kumupkup kay kay Ah. Mama. Itong Sumerian. Yan. Ngayon, ano nangyari? Ito yung mga Hebrew-Israelite Remnan o Hebrew, mga hinted na mga elect na naniwala sa tunay na pangalan nandito sa ating bansa at sa ibang lugar na sumisilip sa langit Ayan. para titingnan ang bagong buwan Yari. at ang sabat niyo pabago-bago ang araw dahil nakabase kayo sa pagtingin sa langit kung ano talaga ang kailan nagsimula ang Nyomon. Ayan ay invented ng lunar calendar sa Sumerian po yan, sa Babylon, Sumerio, Babylonian, Mannan, sa Egypt. Kasi si Moses doon nag-graduate sa University of Egypt. That's why ang knowledge niya, Sumerian. Sinabi ko na kanina ngayon nabanggit pa dito ulit, na mali talaga yung palipat-lipat ng sabat. Ano ba talaga ang sabat na tama? Ito. Kailangan pa kayong pagalitan. Saturday, Sabat, Ano ang first day? Sunday. Ano yung Sunday? Basa dito. Rishon. Monday. Shini. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Saturday talaga. Ang Sabat laging Saturday. Huwag palipat-lipat na tumitingin sa langit. Kasi ito kasing ginawa ni Moses. Yung doktrina ni Moses, doktrina ng Egypt yun. Hindi yan sa Hebrew. Ito, Hebrew, days of the week. Permanente, Saturday ang Sabat. Bahala kayo pag hindi kayo sunod dito sa Hebrew. Gusto nyo? Kay Moses, di ba Hebrew si Moses? Hebrew. Kaya lang ang doktrina niya, Egyptian. Egyptian ang doktrina niya. Yan. Okay, tuloy tayo. Tama na. Napagalitan ko na kayo. Okay, dito na tayo sa pangalawa, New Year. Pangalawang New Year ay New Year of King. Ito yung Abib. Nisan 1. Ang Abib at saka Nisan, isa lang yan. March 12. Ang dapat nito, March 2. Sa Ino kalendar.
Kaya lang naging 12, nagtalon nga ng 10 yung paglipat ng Julian calendar to Gregorian calendar. Mula sa pizza 4, tumalon sa 15. That's why naging 12. Yan. O basa. Bagong taon ng mga hari, Paskwa at ang Exodo. Kilala ang Paskwa bilang ulo ng mga buwan at nag-uugnay sa kwento ng Exodo na sinasabi namin sa bawat Paskwa na gunitain ang mga Israelita na sa wakas ay nakarating sa lupain ng Israel pagkatapos ng 40 taong pag-alagala sa disyerto. Ito ay kinikilala bilang bagong taon dahil sa pagkakabuo ng mga Hudyo pagkatapos naming matanggap ang Torah sa Mount Sinai. 40 days sila pag-alagala kasi mga pasaway nga. Tigas ang bato. Actually, from Egypt to Canaan, na promise land, 40 days lang yan. 4 days. 40 days, 40 days. 40. Mahigit lang isang buwan, 40 days. 40 days. Naging 40 years. Ang 40 days na 1 month mahigit, naging 40 katuig. Grabe. Kasi mga pasaway. Niligaw sila. Niligaw sila. Ego. Yan ang nangyari. Pasaway kasi itong mga ninuno natin eh. Ngayon, Pasimuno. tuloy. Ito yon. This is the New Year. New Year, Abib. Ayon sa Exodus chapter 12, verse 2. Babasahin natin ang original Hebrew dito ha. Pero sa mga Babylonian, sa mga anak ng mga fallen angel, na sinamba nila ito si January, si Janos, na dalawang piece, si Janos, ay New Year nila ay January 1. Winter time. Winter time. Dito ay spring time. Wala nang Spring yelo time, to. Nagsimul yan dyan. Dito, tagtabo ng yelo. Kausap ko ang ibang Hebrew Israelite, bakit si Tishri 1 ang New Year nyo? Di ba Abib yun? Unang aan. Kung isa lang ang New Year sa isang taon. Katulad ng Gregorian. Abib lang. Pero apat nga eh. Aralin nyo na apat ang mga New Year ng mga Hebrew Israelite. Sa isang taon, apat. Okay, tuloy natin ha. Dito tayo sa original, oh. Exodus. Paleo Hebrew yan ha, hindi yan Aramaic Hebrew. Hindi yan Aramaic Hebrew, Paleo Hebrew. Basa. Exodus chapter 12 verse 1 to 2. At sinabi ni Yahweh kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang bagong buwan na ito para sa inyo. Ang una ng bagong taon ay para sa inyo. Ang mga unang buwan ng taon. Ang una ng bagong taon. Wala mong word na bagong taon. Na New Year sa sa Babylonian Bible. Dito lang Yahweh nakalagay ha. Basahin to, ano yan? Pasubadi. Yahweh. Yahweh. Yahweh Yahweh, yun. Yahweh yan. Hindi yan Yahweh, hindi yan Jehovah Paleo Hebrew to ha. Hindi to Aramaic Hebrew. Hindi rin Ngayon, Greek. sa Bisaya tayo. Na. Paleo Hebrew, Cebuano. Basa. Og si Yahweh miingon kang Moises og kang Aaron dito sa yuta sa Ehipto nga nagaingon kining bag-ong bulan para sa inyo ha, ang una sa bagong tuig para sa inyo ha, ang unang mga bulan sa tuig. Kayo mga Cebuano, mga Bisaya. So naintindihan, nakasabot yun mo rin yung pagkasulata, pagkastoryahan. Nakasabot yun mo kaayo. Kasi Cebuano, Paleo Hebrew ha, i-translate siya ng Cebuano. Pansinin mo ha, ito ha. Paleo Hebrew English, Paleo Hebrew Filipino. Kasi may Google Translator na tayo.
Kaya lang may bayad ito eh. Mahibawa na gyud ninyo. Tumulong lang kayo sa Wa bayaran. masabti. Ngayon, bakit ang New Year ay March 12? New Year ha, March 12. Kasi nagtalon nga ang sa Gino kalendar, March 2. March 2. Nagtalon kasi yung October 15, 2082 ay mula sa 4 tumalon sa 15. That's why nagtalon ng 10. Naging 12. Kanino tong New Year? One body in Yahawashi. Passover feast ceremony. Ito ang Passover nila ay March 26. At ang Feast of the Unleavened Bread ay March 26 to 27. Mga pista ng walang tinapay na walang libadora. Huwag kayong bibili ng tinapay sa bikiri. May pangpatuba, pangpaalsa yan. Magkakasala tayo. Dito. Pero kayong mga hindi, pwede. Kami mga Hebrew Remnant, hindi pwede. Bawal. So, kamuti na lang at saka kamuting kahoy. Saging. Saging. Ngayon dito ako nakikilala una. Kaya Hawashai. Ito ako nanood ng mga tribe of Judah to sa Amerika. Malit na grupo nung to sila eh. Ang pinakamalaki kasi doon sa Amerika na mga Messianic, ito yung group ng Ahaya. Ahaya. Sa doon na membro si Inday. Inday, hi Inday. Manood ka. Shout out. May kahayo. Pilipina kasi yung mama niya eh. Yahawa, hindi Ahaya. So, one body in Yahawashai. Ito ko nakilala. Wala pa yung si Oichi, si Barbiran, Franklin, wala pa siya. Dito. Akala kasi nila, bakit kayo hindi kasama sa aming kawan? Gumagaya kay sa aral, wala pa yung Barbiran ninyo na manggugupit na si Barbiran na napigok na, wala pa yan. Eh dito ako natuto, one body Yahawashai, una sa Amerika. Yan. Sabihin nyo, bakit kayo hindi nagmembro sa kawan nyo? Yung kawan nyo, kawan ng mga hintil yan. Kasi wala kayong mga terentas. Sa totoo lang ha, masakit magsalita no. Sapul kayo, bato-bato sa langit, tamaan, bukol. Okay, tuloy tayo. Dito na tayo sa pangatlo. New Year, for three. New Year for trees. Bagong taon sa mga puno. Yan. Hmm. Shiba. Sa Sibat 15, sa Hebrew calendar, sa Gregorian, January 25. Kailan ba 25 ha? Ngayon 25 ha? Oo. Pista yan ng mga puno. Puno. Lapitan mo yung mga puno. Oy, Happy New Year sa inyo mga puno. Batiin ninyo. Oh, Salamat, Happy New Year. basa. Puno din. Bagong taon para sa mga puno. Bishibat. Ang Tov Shibat ay minarkahan ang kaarawan ng mga puno at ito ang panahon para tumuon sa pagtatanim at pag-aalaga sa mga organismong ito na nagbibigay buhay. Ang ibig sabihin ng pangalan ay ika-15 ng Shibat na kung saan ay naganap ang holiday na ito. Ngayon, ang Tov Shibat ay ipinagdiriwang bilang isang ecological holiday o isang Jewish Earth Day. Ang Coastal Roots Farm ay nagdiriwang taon-taon na may Food Forest Festival. Dinadala ang mga tao sa Litag Commons para alagaan ang mga puno sa food forest. Matuto tungkol sa katarungan sa klima at higit pa. Yan ha, may New Year ang puno. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Deuteronomy chapter 20, verse 19. Kapag kinugkog ninyo ang isang lungsod, huwag ninyong putulin ang mga punong kahoy doon. Kahit matagal na ninyong kinukubkob ang lugar na iyon. Ang mga puno ay hindi ninyo kaaway. Bagkos, makakapagbigay pa ito sa inyo ng pagkain. Kaya, huwag ninyo itong puputulin. Yan ha. Kaya binigyan ng New Year ang puno kasi nakakatulong nga sa ating mga tao.
Kasi ang puno ay nagbibigay pa ng pagkain, katulad ng mga prutas na may puno. Oh, Tol. oh, yan. Iba-ibang klase. At saka ang puno, ay sa kabundukan, pag puputulin mo yan, pag mag-ulan, natindi ang baha. At landslide. Landslide, wash out lahat. So ang puno po ang nag-prevent ng control ng climate natin na mapaganda. That's why, sabi rito, kahit matagal na ninyong kinupkop ang lugar na yon, ang mga puno ay hindi ninyo kaaway. Bagkos nakakapagbigay pa ito sa inyo ng pagkain, kaya huwag ninyo itong putulin. Bagkos ating alagaan at babatiin natin sa January 25. Malapit na. Tinabuldos ko nga doon. Oh, January 25. Illegal Si logging. Bakitin. Oh. Huwag puputulin, pirutol nyo. Binulbos para nagkakwari. So, sabihin mo sa mga puno, yan, mga bayabas. Bayabas, Happy New Year. May bunga ba? Kakain ako ng bayabas. O, mangga, Happy New Year. Gagawin mo yon sa sa January 25. New Year sa kanila yon. Sibat 15. Okay, tuloy tayo. Last. Uy. Basa. Kailan ang oras na binati mo ang isang puno ng maligayang bagong taon? Ang ika-15 araw ng Hebreong buwan ng Shibat ay isang magandang pagkakataon. Ito ay kilala bilang Tu Shibat, ay isang magandang pagkakataon. Ito ay kilala bilang Tu Shibat, To be Shabbat, ang bagong taon para sa mga puno. Sabi nito, kailan ang oras na binati mo ang isang puno na maligayang bagong taon? Sa ika-15 ng Shibat o January 25 yan. Batiin natin ang mga puno. Sabi niya, nakipag-usap ka sa puno, hindi naman magsalita yan, may makakang may ganon. Di sinabi nito Sabi na. Kasi nagbibigay rin ito ng sa atin ng lalo na sa mga prutas. Nakain tayo. Sa yung buto ng mahogani. Gamot yan. Gamot yan sa diabetes. Yan, nakatulong. Gabi-gabi ko, nagmahogani ako buto. Tiniis ko lang, ay talaga. Tapos toothbrush lang para matanggal. Malusog. Ibiro mo 67. Mukhang 66. Malakas pa. Kasi, yung puno na mahogani, yan. Ang iba naman, ayaw. Pait man, gusto lang matamis. Hindi, diabetes naman bagsak nyo doon. Okay. Ayan. Sibat 15, 2024, New Year's o trees. January 25 yan, malapit na. Batiin nyo New Year for trees. Ngayon, tuloy tayo. Itong last. Pang-apat, New Year for animal. Elon 1, September 4. Malay-layo ko to. Ito, animal na hayop to hindi animal na tao. Ulit-ulit ko kasi may taong animal basa. New Year for bagong taon para sa mga hayop ng ikapo. Ang Rosh Hashanah Labihimot para sa Hebrew year 5784 ay nagsisimula sa paglubog ng araw sa Martes, Setyembre 3, 2024 at nagtatapos sa gabi ng Miyerkules, Setyembre 4, 2024. Kasi ang reckoning kasi paglubog ng araw, yun talaga. Sunset to Ngayon, etong New Year ng mga animal, dito rin sila nagtatides ng animal, ng hayop. Nagbigay sila sa mga Libita. Ang mga Israelite, ang daming mga hayop dinala na sa Libita. Ito ang mga tithes namin. Kambing, kabayo, baka, pusa, aso, yun, dala doon. Mga Libita kasi bawal lang, full time mga Libita, bawal sila magtrabaho. Kasi ang 11 tribes, sila talaga ang magbigay ng tithes. Ito yon sa
sa Elul 1, nagbibigay sila ng ikasampo sa mga hayop, sa mga Levita. Tayo sila, oh. New Year for tithing animal. And Rosh Hashanah Labi Himot. Hebrew New Year. Hebrew New Year yan. Ibang mga Hebrew Israel, wala alam. Diba? Abib lang New Year. Wala kang alam. Mag-aral ka. Kung Hebrew Mag-aral ka. Hebrew Israelite ka, hindi ka mag-aral ka. Mag-research ka. Apat po ang ating kinagisnang ninuno. Apat ang New Year natin sa isang taon. Yan. Tuloy tayo. Basa. Bagong taon para sa mga hayop. Ang Elul ang huling buwan, bago ang Rosh Hashanah, at itinakda kami para sa pagmumuni-muni at pag-renew. Ayon sa kaugalian, ang shofar, isang instrumento na ginawa mula sa isang sungay ng tupa, ay hinihipan tuwing umaga sa panahon ng Elul upang gisingin ang espiritu ng mga tao. Si Rosh Chodesh Elul, pinuno ng buwang Elul, ay nagbibigay inspirasyon sa pag-asa sa slaver ng New Moon bilang isang pagdiriwang. Ito ang panahon para magbilang ng mga alagang hayop. Pinalaki at pinalaki ng mga tao para maghanda para sa ikapo. Tinatawag namin ang oras na ito na bagong taon para sa mga hayop upang kilalanin ang aming malalim na relasyon sa mga hayop. Kung wala ang mga hayop, ang biodiversity ng ating mundo ay bababa at mawawala ang aming mga pananim. Nakatulong pa ang hayop para sa pananim. Nakatulong sila. Ibig sabihin kung wala ang mga hayop, ang mga tanim at saka damo mamamatay. Kasi walang mag-digest ng fertilizer. Yung pupo kasi ng mga hayop Para lang nagiging dumi nila. fertilizer. Oo. Yung mga kinakain nilang damo, pag inilabas nila yun, nagiging fertilizer para sa kanila. That's why binigyan sila ng New Year nila ng mga hayop. At ito rin ba panahon na magbibilang sila ng mga hayop para bibilangin nila o para magbigay sila ng kapo daw sa mga Levita. Oo. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Ang Elul ay bagong taon ng Judaismo para sa mga hayop. Narito ay tinuturo ng tradisyon tungkol sa ating relasyon sa kanila. Tuloy. Proverbs chapter 12 verse 10. Kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait. Ngunit ang masama, kahit kanino, ay sadyang mabagsik. So, kailangan talaga i-treat natin sila ng maayos sa mga hayop. Huwag nating api-apihin. Dahil sabi rito, kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait. Ang mga matuwid ay mabait talaga sa mga hayop, yung taong matuwid. Ngunit sa masama, kahit kanino, kahit tao pa, kahit hindi lang hayop, sadyang mabagsik. Yun ang animal na tao. Yan ang taong animal. Kabaliktaran. Mabagsik. Kabaliktaran, hindi mabait. Tapos na. Aha. Dadako tayo sa huling panilita. O na, Pastor Richard. Ayan. So ngayon po ay ating pong nalaman ang pagkakaiba po ng original na kalendaryo na pinagbasihan ng ating pong celebration about sa New Year. Ang Hebrew calendar po, originally, mula sa Biblia ang Hebrew o Paleo-Hebrew is 4 ang New Year. Pero mapapansin po natin doon sa ating mga pinag-aralan na ito po ay patuloy na binago mula sa lunar calendar ng Babylonian, napunta sa Greek at Roma, na ginamit ginawa ni Julian calendar at saka ni Gregorian. si Gregorio, o Gregorian calendar. Makikita po ninyo ang original na month nila, umpisa 10 eh. Ang Hebrew din nagbago, 13 month talaga yan. Kaya
Pasalamat kayo na pagdating ng December, may 13 month ang mga trabahador ng mga kumpanya. No? Nagiging dagdag bonus kanila. O, bakit 12 lang pero may 13 month? Naniniwala kayo may 13 month. Dahil originally from Hebrew. Pero yung 10 month dati, at nagdagdag sila na yung dalawa na ginawang pangdulo, 11 and 12, ginawang lipat sa una, naging January 1st. O yan, dyan ang kalokohan ng mga Greek, ng mga Roman, nag-translate ng... yan po ang natutupad sa sinabi doon sa Book of Enoch na darating ang araw na ang tunay na hindi mga anak ng alahayang ay magbabago ng mga panahon. Sila po yung totoong mga circumcision. Sabi ko, hindi na nagkamali ang propesya. So ba din? Ulit panalita. Ganito po guys. Batay po sa unang sinabi ni Pastor Richard. Totoo po yun na ginawang una ang panghuling buwan, ang January, February. Pero, kung nag-celebrate kayo sa January 1, pare-pareho tayo. Ang sineselebrate po ninyo, dati tayo yun. Dahil hindi pa ako namulat sa buong katotohanan na ang tunay na palang bagong taon, yung pala ang Tisri 1, ang kaarawan ng ating dakilang tagapaglikha nung siya nagkatawang tao, September 11. Ngayon, ang sineselebrate ng Babylonia sa Gregorian calendar, January 1, yun po ay kaarawan ng isang fallen angel na dalawa ang ulo. Kung mahilig kayo sa Genesis 7 na karamiya, talikod, doon pala ginawang batayan sa katauhan ni Janus, ang isang fallen angel na sineselebrate ang kaarawan sa January 1. Sige po, ibabalik po na po Ulit panalita, Pastora. Pagkatapos, closing prayer. So ngayong nalaman na po natin na meron palang 4 na New Year ang mga remnant Hebrew Israelite. So ang una, tinatawag na Rosh Hashanah. So ito po yung pinuno ng taon kung saan ito ay isang banal na araw. Panahon ng pagsisisi, pagmumuni-muni at pag-renew. Pangalawa, yung tinatawag na Year of the Kings, New Year for Kings. Pangatlo, New Year for Trees. At pang-apat, New Year for Animals. So ito pong 4 na ito ay dapat nating i-celebrate bilang mga Hebrew Israelite. Closing prayer tayo. Tayo po ay manalangin. Our Abba Yahweh, maraming salamat po sa pagsama mo sa amin sa gawain ito. Bayahawa, Ishaya awasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa.